ito naman sila Franz Castro, if I remember right, pwede din ako magkamali. Nag-file yata din ito ng hybrid election Pero system. nakikita niyo mga palangga, mga kababayan, kung paano lustayin ang pera ng bayan na ang dami Ang nagugutom. estimate ko, 1 million to 2 1 million pesos ang winaldas nila sa Bulaklak lang. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Diba, pinupush din niya ni Senator Amy Marcos. Ano bang update doon? May update ka doon, Attorney Glenn, tungkol doon sa hybrid election na pinupush na dahil siya ang chairman sa Committee on Electoral Reforms? Actually, Ate Claire, walang nangyari doon sa kanyang while yung hybrid election system walang nangyari habang si Senator Amy Marcos ang chairperson ng committee na nagbabalangkas sa mga proposals na yan. On the other hand, ito naman sila Franz Castro, if I remember right, pwede din ako magkamali. Nag-file yata din ito ng hybrid election system. Bakit hindi nyo yun isusulong ninyo? Oo. Bakit hindi na lang yun ang isusulong ninyo? Because sigurado tayo sa hybrid election system, hindi tayo madadaya. Paano nga nila mahirap isusulong? dayain. Paano isusulong kung ayaw nilang isulong? Kasi gusto ngang, manipulahin. Mas lalong, yun na nga. Ate Claire, hindi yun maisusulong kasi si Tambalos-Los ang may hawak sa House of Representatives. Yes. Yun nga. So, but, syempre, hindi pa rin tayo titigil sa ating pakikipaglaban dahil kung ikaw ang panawagan mo ay wag nang pabalikin yung eroplano, ako talagang kung pwede lang ngayon na. But we have to be patient kasi kumbaga dahan-dahan lang at nakikita naman natin, Attorney Glenn, yung mga tao, ikaw na witness mo yung mga kabataan na talagang they're very passionate at naiintindihan nila yung ginagawang kabulastugan ng gobyerno ni Kuting. So, let's just look forward na actually tuloy-tuloy pa yung magiging prayer rally. Babalik yata ang mga kabataan sa April at talagang dadamayan natin sila. Ako, andito ako 2 years na akong nagkuda-kuda dito. Konting panahon na lang para sa akin na nakikita ko sa responde ng tao. Malapit na to. Pero pag-usapan natin, brother, yun na nga yung pasyal-pasyal ni Kuting. Nakita ko dun sa post mo na kinwestiyon mo yung mga bula-bulaklak dun sa, anong tawag dun yung sa ng airplane? Yung paakyat, hagdan? Handrail ng access boarding stairs. Yun. Handrail ng access boarding stairs. Yung technical term talaga niya is access boarding stairs. Okay. Or hagdanan na lang. Sabihin natin, hagdanan na lang, yung handrail. So may mga bulaklak doon at based sa iyong computation, aabot ng milyon yung gastos doon sa bulaklak. Sa pasyal-pasyal ng Kuting. Actually, Ate Claire, mga kababayan, kinukompute ko lang yung maliit na flowers na inaalay ko sa kay Richard at nanay ni Richard every week. Bumibili ako ng flowers, nilalagay ko doon sa puntod nila kasi namatay na rin yung mama ni Richard. So silang dalawa, nilalagyan ko sila ng flowers. It cost about 1,000 pesos, yung dalawa 500. Pero walang, lang yun, yung mga white na mga flowers, simple lang. Maliit lang. Hindi naman tulad yung sa kanila na yung buong hagdanan from top to bottom ay napabalot ng mga mamahaling bulaklak. Kasi sinabi ko hindi naman mamahalin kasi hindi naman santan eh. Kilala ko yung santan. Buti kung santan lang yun. O kinuha lang sa gilid. Pupulutin mo lang sa gilid. Yes. Gilid-gilid. Hindi. Mamahalin. So actually, kung kukumputin mo, ang sabi ko nga conservatively, 25,000 per setting. Pero mahaba kasi yun eh. Yung bulaklak na inaalay ko doon kay Richard sa November 1, yung malaki, that's 10,000 pesos already. Isang round lang yun. Paano na kaya yung bulaklak buong hagdan din dalawang sides. Yes. Dalawang sides, Ate Claire. Yung left and right, pinuno. So,
minimum siguro 50,000. Minimum siguro 50,000. 25,000 yung right, 25,000 yung left. Tapos, sabihin na lang natin, itong Germany and Czechoslovakia na trip niya, pang 24th and 25th. Pero meron naman siyang trip na two countries in one setting. Ayan, yan. Yan, pinuno. Mamahalin naman yung Bulaklak, hindi naman santan yan eh. Buntis yata eh. Nandun na yung pera, baka di na. Buntis ng lola mo. Anyway, tatawanan na lang itong butod na to. Yeah. Kunyeta talagang babae nga. Actually, sa'yo ko talaga, ikaw talaga ang nasa isip ko niyan eh. Yung butod-butod. So nagpili talaga ako ng picture na lumubog talaga yung tiyan, yung klaro. Yung umihip ng hangin. Yeah. Anyway, mga kasi kababayan, butod ang sinabi ko eh. Butod yung tiyan niya. But anyway, yung natatawa lang tayo dito kasi syempre naman tayo talagang kailangan galit na galit tayo, although galit ako. Pero nakikita niyo mga palangga, mga kababayan, kung paano lustayin ang pera ng bayan na ang dami nagugutom. Tapos hindi naman kailangan ng bulaklak yun, di ba, Atty. Glenn? Yun na nga ang sinabi ko, Ate Claire, mga kababayan. Sa ibang bansa, wala yan. Parang wala akong nakita Look at dito President kay Biden. Si Biden na lang. Si Biden na lang. Yeah. Presidente na niya ng Amerika, ha? Marami kang pera, kayo nagpiprinta ng dolyar. Walang bulaklak. So, pero dito si Kuting at si Lisa at si Ahas, merong bulaklak. So, yung estimate Feeling ko, royal. mga 50,000. So, feeling royal, kaya nga, Marcos Royal Couple ang tawag ko eh. Feeling royal, just like the Shah of Iran. Meron din akong picture na pinakita na doon siya kumupya sa Shah of Iran. Ito. Yung eroplano na... Yan. Yan, yung lalaki, yan yung Shah of Iran. Tapos yung babae sa likod niya, yun yung asawa niya. Grabe. So, pero makita mo, Ate Claire, mga kababayan, yung sa Shah of Iran, konti lang yung flowers. Yung kay Lisa, times 2, times 3. Oo nga, diba? punong-puno. Mas makapal yung kay Lisa Marcos. Punong-puno. Yeah. And come to think of it, mga kababayan, isa pa, Ate Claire, ang eroplano ng Shah of Iran, outdated na yan. Yun yung mga mababa na eroplano. Itong eroplano ni Marcos, ito yung Airbus A330 siguro, yung mahaba. Kasi A320 yung mga kalimitan ginagamit dito sa domestic eh. Ito, pag malayo, papuntang Germany, A330 or Boeing 777ER. Mahaba yun. So mas mahaba yung flowers. Kasi mas mataas yung stairs. Mas doble yung gasto. So ang sabi ko nga, ang estimate ko, 1 million to 2 million pesos ang winaldas nila sa bulaklak lang. And to think of it, yes, Ate Claire, mga kababayan, isang gamitan lang yan. Kasi pagkatapos yan, tatapon na yan. Hindi mo naman ibalik yan doon sa Malacanang at i-decorate. Yes, yes. Itatapon na yan. And then come to think of it, arrival and departure. Departure, meron. Arrival, meron din. You see, every trip times 2. So, anong tawag natin doon? Waldas ng pera, pasyal-pasyal. Pasyal. Ayun. So, pasyal-pasyal. Isa yun sa sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos Jr. ay pasyal-pasyal lang. Tapos sinagot niya doon sa interview sa kanya, nung nasa Germany siya, na pakonyo-konyo, I don't make pasyal-pasyal daw. Diba? Doon daw siya para sa pledges na naman. Ano ang comment mo doon, Atty. Glenn? Sabi niya, I don't make pasyal. Para si Lisa Smugs, di ba? Gano'n mo salita. I don't make pasyal. Pledges lang. Okay, anong kaloka? Ate Claire, mga kababayan, yung bulaklak na yan, I'm 100% sure, ideya yan ni Lisa Marcos. Gusto niya feeling royalty siya eh. Yes. Ideya yan ni Lisa Marcos and she doesn't care kung wala kayong kakainin sa tanghalian o hapunan. Basta yung aeroplano niya, yung hagdanan, may bulaklak on both sides. From bottom to top. And then, puposing siya doon na lumubo yung kanyang tiyan. Lumubad yan. Daldala niya diba? yung pera. Daldala niya yung pera ng PCSO. Nilagay niya sa loob niyan tiyan niya. Deposit na naman doon sa offshore account nila. But anyway, yeah, anong comment mo doon sa sinabing, anong sabi ni Kuting na hindi na siya nagpasyal? Ngayon, pinagmamalaki yung mga pledges. Ano na naman ito, Atty. Glenn?
Actually, mga kababayan, yun ang sinabi ko doon sa SMNI. Kung nagkakatotoo ang lahat ng pledges na sinabi ninyo, Marcos, hindi mo kailangan baguhin ng konstitusyon para True. pumasok ang foreign direct investment. Because yung pledges mo is actually foreign direct investment kung nagkakatotoo. The fact na hindi nagkatotoo yan, kaya kailangan mo baguhin yung konstitusyon para pumasok yung foreign direct investment. Ibig sabihin, naglakbay-lakbay ka nga lang. Alam mo, ito nga, nabasa ko to, Ate Claire, mga kababayan. Yung $4 billion na $4 billion na pledges nga lang. Kasi memorandum of understanding, letter of intent, Hindi pa siya or final. memorandum of intent. It's not a final agreement yet. Alam mo, alam natin yan, Ate Claire, mga kababayan. Para naman magmukha kang may ginawa, pinaplantsa na yung mga agreement bago ka umalis. O pinaplantsa na yung agreement bago ka umalis. Pagdating doon, ceremonial na lang yung pirma-pirma. But it does not mean na totoong papasok ang pera. Pledge nga lang eh. Promise lang. Promise. And there's no better example, mga kababayan, there's no better example that a promise can be easily broken. Si Lisa Marcos. Oh, yan. At Yan ang mismo, number one breaker ng promise niya. Oh. At ang pinramis nila sa taong bayan na pababain ng kuryente, bigas, at kung ano-ano pa, digital bigas na infrastructure. 50 pesos. Oh, yun.